Panginoon, po naming Diyos, Ama, habang kami po ay nag-aalay sa iyo ng awit pagpupuri. Damang-dama po namin, dakilang Diyos, ang iyong pagmamahal at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po sapagkat hanggang ngayon, ikaw lagi ang kasama ng bawat isa sa amin. Patuloy mo po kaming ipinagtatanggol sa iba't ibang uri ng mga kasamaan. Panginoon, narito kami ngayon sama-samang magkakapatid. Nag-aalay kami sa iyo ng mga pagpupuri at pagpapasalamat. Bunga ng iyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig na kailanman hindi namin ito maaaring matutumbasan ng anumang bagay. Kundi ang tangi lamang po naming magagawa, paglingkuran ka, sambahin ka, habang kami ay nabubuhay. Panginoon po namin Diyos, batid mo po ang kalalagayan ng iyong mga anak. Sa ganang aming mga sarili, wala po kaming kakayanan. Mayroong limitasyon ng aming mga pagkatao. May hangganan ang aming magagawa. Subalit kapag ikaw o dakilang Ama ang aming kasama, kahit napakahirap, magagawa pa rin naming magagalak sapagkat tiyak namin pagdating ng araw ng paghuhukom, isasama mo kami sa bayan mo upang tanggapin namin ang buhay na walang hanggan. Makakasama namin ang aming mga mahal sa buhay. Makakasama namin ang iyong sinugo at ang lahat ng mga lingkod mong naging tapat sa iyo na nanindigan sa panig ng iyong katwiran upang kaming lahat ay maging mapayapa sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyo. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo ang mga kapatid naming hanggang ngayon ay nadimlan. Mga kapatid naming pinaghaharian ng kapanatikuhan. Ama, maawa ka, pakibuksan mo po ang kanilang isip at mga puso. Katulad ng ginawa mo po sa amin upang kami po ay magkakasama, mapanauli ang tunay na pagmamahalang magkakapatid. Ganun man, dakilang Diyos, kalooban mo po ang masusunod. Sa pagkakataong ito, dakilang Ama, tatanggap kami ng iyong mga banal na salita. Kami nakikiusap sa iyo. Samahan mo po ang iyong lingkod na kakasangkapanin mo. Iudyok mo po sa kanya ang banal na espiritu upang ito ang maging gabay sa pagtuturo ng naaayon sa iyong kalooban. Lubos ang aming pagsampalataya. Dinirinig mo po ang aming dalangin. Kalakip nagpatawad ka sa aming mga sala. Sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo po ay lubos na sumasampalataya na ang lahat po ng mga nagaganap sa mundo ngayon ay pinagpauna na ng banal na kasulatan. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na sumasangguni sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan, sapagkat ang mga ito'y nasulat hindi lamang para maging gabay natin o referensya, kundi para lalo nating maunawaan
ang kalooban ng Panginoong Diyos, ang mga kasaysayan na naganap sa mga unang bayan ng ating Panginoong Diyos, mapulot natin ang mga tama na dapat nating sundin at maiwasan natin ang mga pagkakamali ng mga unang lingkod ng Panginoong Diyos na ang naging bunga ay ang kanilang kapahamakan. Sa kasalukuyang kalagayan po ng mundo, mga mahal na kapatid, alam natin na may sasabi nating papalala ng palala ang kalagayan o sitwasyon ng mundong ating ginagalawan. Maging sa iba't ibang bansa na kung saan ay sabihin pa natin na mga progresibo, first world countries, ika nga, ay nakararanas ng iba't ibang mga suliranin. Kasama na nga dyan ang kahirapan, ang karahasan, ganun din ang terorismo, at iba't iba pang mga kaganapan na nangyayari sa mundo na ano pa't nagbubunga ito ng kabagabagan sa maraming tao. Kaya nakikita natin, nababalitaan natin na ang iba't ibang mga balita na nakapagdudulot ng hapis ay dahil sa kapahamakan na nagaganap araw-araw. Bakit ganito ang nangyayari sa mundo ngayon? Ipinagpauna ba ng banal na kasulatan ang magaganap sa mga huling araw na ito? At makakaiwas ba tayo dito? Ipinagpauna din ba kung ano ang magiging kalagayan ng tao? Kalagayan ng mundo na ating ginagalaw. Pakinggan po ninyo ang paunang salita dito po sa Isaias sa 13, 7 hanggang 8, 11 at 6. Ganito ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Bawat bisig ay manghihina, bawat puso'y manglulupaypay. Bawat isa'y paghaharian ng takot at pighati, at maghihirap at mamimilipit tulad ng babaeng nanganganak. Magkakatinginan silang natitigilan, mga mukha nila'y mamumulang tulad ng baga. Parurusahan ko ang mundo sa kasamaan nito, ang mga masasama sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang pagmamalaki ng mayayabang at ibabagsak ang pagmamataas ng maniniil. Manangis, malapit na ang araw ng Panginoon, dumarating ng bilang pagwasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Ano po ang ipinagpauna ng banal na kasulatan? Ipinakita sa atin, inilarawan kung papaanong ang mga tao ay manghihina, bawat puso'y manglulupaypay, paghaharian niya ng takot at pighati ang lahat ng tao. Hindi ba't ganyan nga ang nagaganap ngayon? Ang totoo kung paanong noon, ganito na ang larawan ng mundong ating ginagalaw, habang tumatagal ang panahon, lumalala ang sitwasyon. Bakit ganito ang nagaganap sa mundo ngayon? Sapagkat, ang sabi sa atin, parurusahan ko ang mundo sa kasamaan nito. At ang mga masasama sa kanilang kasalanan. Bunga ito ng kasalanan ng tao, ng kasamaan ng mga tao dito sa mundo. Kaya ito po ay resulta ng galit ng ating Panginoon Diyos, yung nakaambang parusa na manggagaling mula sa ating Panginoon Diyos. Subalit, sa lahat ng tao, lalo na sa sanlibutan ito, na nakakaranas ng ganito, tayo man, nararanasan din ang mga bagay na ito. Pero ang tanong, dapat din ba tayong matakot? Gaya ng takot na nararamdaman ng mga tao ng sanlibutan. Pakinggan po ninyo, dito naman po sa Isaias pa rin, sa 44:8. Huwag matakot, bayan ko. Alam mong sa mulat mula pa'y hinuhulaan ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi ng lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Ano po ang pahayag sa atin ng ating Panginoon Diyos? Ang sabi, huwag matakot, bayan ko. Kaya bagamat meron ng mga ipinagpauna ng ating Panginoon Diyos na magaganap sa bawat yugto ng panahon, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya lahat ng karahasan, lahat ng kaguluhan, lahat ng mga bagay na yan ipinagpauna na ng ating Panginoon Diyos. Pero meron siyang binabanggit na ang patungkol niya, huwag kang matakot. Sino ang sinasabihan niya na hindi dapat anyang matakot? Bayan ko.
Kaya merong bayan ng ating Panginoon Diyos na sa kabila ng kaguluhang nagaganap sa buong mundo, hindi daw dapat matakot. Sino itong bayan ng Diyos? Alam natin sa mga bawat yugto ng panahon, merong tinukoy ang ating Panginoon Diyos na ibinukod niya, tinawag niyang kanyang bayan, pinangakuan niya. Pero sa panahon natin ngayon, na kung tawagin ay mga wakas ng lupa, sino ang kinikilala na bayan ng ating Panginoon Diyos? Sino ang ipinagpauna niya na pinangalan lang niya, na bayan niya, na ang sabi niya, huwag matakot? Pakinggan po ninyo, dito pa rin sa Isaias, sa 62:11 hanggang 12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya. At ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Napakaganda po ng pagpapakilala ng banal na kasulatan dito sa kanyang bayan sa mga wakas ng lupa. Sa marami na nating pag-aaral, sa panahon pa lang ng pagdodoktrina, sa pagdalo sa mga pagsamba, ipinakilala na sa atin ng banal na kasulatan kung sino yung bayan niya sa mga huling araw na ito, sa mga wakas ng lupa. Na ang sabi sa atin, yan yung anak na babae ng Sion. Sapagkat alam natin, pagka ang tinutukoy ay Sion, ang binabanggit dyan ay ang iglesia sa panahon ng unang siglo, sa panahon ng mga apostol. Subalit natalikod, di nakasunod, kaya anong nangyari? Dahil sa natalikod sila, merong itinanyag ang ating Panginoon Diyos. Hindi sa panahon na yun, kundi nagtanyag ang ating Panginoon hanggang sa mga wakas ng lupa sa panahon natin ngayon. Alin ang itinanyag ng ating Panginoon Diyos sa mga wakas ng lupa? Anak na babae ng Sion. Hindi na yung Sion, kundi yung naging bunga na, anak na babae ng Sion. Ano ang pagpapakilala ng banal na kasulatan sa anak na babae ng Sion? Na alam natin ang katuparan ay ang Iglesia ni Kristo. Ang sabi sa atin, tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon. At ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Kaya alam natin, mga mahal na kapatid, tayo na nakarinig, nakatanggap ng mga dalisay na salita ng Panginoon Diyos, dinoktrinahan, nabautismuhan, tinanggap ang Espiritu Santo sa ating pananatili sa tunay na paglilingkod at pagkilala sa ating Panginoon Diyos, sinasampalatayan na natin na tinanggap natin yung mga aral. Kung paanong ipinagpauna, bayang hindi pinabayaan, bayang hinanap, bayan ng ating Panginoon Diyos. Subalit, palibhasa yan ay itinakda ng ating Panginoon Diyos sa panahon noon na magaganap sa panahon natin ngayon. Pero ang sabi sa banal na kasulatan, ang iyong kaligtasan ay dumarating. Kaya hindi pa dumating. Kasi nga, future tense. Darating pa lang kung paanong sa bayang Israel, pinangakuan din ng ating Panginoon Diyos. Ipinakilala din niya na bayan niya. Pero ang tanong, nakarating ba hanggang doon sa lupang pangako? Hindi. Paano yung binabanggit dito? Bayan din ng Panginoon Diyos, anak na babae ng Sion. Ang tanong, makakarating din kaya doon sa lupang pangako? Yung kaligtasan na dumarating, ano naman ang ipinagpauna na ng banal na kasulatan na mangyayari doon sa anak na babae ng Sion? Ito pa rin ang hula. Bahagi ito ng ipinagpauna ng banal na kasulatan sa Isaias 1, 8, 7 at 9. Ang tinatanong natin, ano ang mangyayari sa anak na babae ng Sion na pinangakuan niya, na itinanyag niya sa mga wakas ng lupa, pinangakuan ng kaligtasan? Pakinggan po ninyo, napakahalaga nito. At ang anak na babae ng Sion ay naiwang parang balag sa isang ubasan. Parang pahingahan ng halamanan ng mga pepino. Parang bayang nakubkob.
Ang inyong lupain ay giba. Ang inyong mga bayan ay sunog ng apoy. Ang inyong lupain ay nilalamon ng mga taga-ibang lupa na sa inyong harapan at giba na gaya ng iniwasak ng mga taga-ibang lupa. Kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Tandaan po natin, ang pinag-aaralan natin, yung bayan ng Panginoon Diyos na hinulaan na yun nga ang anak na babae ng Sion. Subalit, hindi pa natatapos ang hula. Merong hula na nagsasabi naman kung anong mangyayari doon sa itinanyag ng ating Panginoon Diyos. Pinangakuan niya ng kaligtasan. Ang sabi po sa atin, yung anak na babae ng Sion, alam natin, ng Iglesia ni Cristo, yan ang katuparan sa panahon po natin ngayon, naiwan niya. Naiwan siya na parang balag sa isang ubasan. Tandaan natin ang ubasan. Hindi ba? Ayan ang pagtutulad ng ating Panginoong Jesucristo. Na siya niya ang sanga, siya ang ubas, yung mga sanga, ayan yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero ano nangyari dun sa ubasan? Ang sabi sa atin, naiwan parang balag sa isang ubasan. Ano nangyari? Parang pahingahan ng mga halamanan ng mga pepino. Parang bayang nakubkob. Kumbaga, complete destruction. Gibaan niya, nasunog ng apoy, kinubkob ng mga taga-ibang lupa. E di paano yan? Ano na nangyari dun sa anak na babae na siya? Matutulad din ba siya sa bayang Israel na natalikod? Hindi nakarating dun sa lupang pangako. Matutulad din ba siya dun sa ibinukod ng ating Panginoon Diyos sa panahon ng mga apostol? Pero natalikod. Ang sabi sa atin, kung, ito yung kondisyon, kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi, ibig sabihin, kung hindi pala nagkaroon ng kaunting labi, ang sabi nga ng termino ng Biblia, kakaunti, napaka-kakaunti, meron anyang nalabi. Pagka binasa po natin sa ibang salin ng Biblia, lalo na sa English, yun po ay survivors. Survivors. Remnant. Natira. Meron anyang nag-survive. Bakit? Sapagkat, ang sabi sa atin, yung bayan ng ating Panginoon Diyos na hinulaan, ang sabi, parang bayang kinubkob. Bayang nasunog ng apoy. Winasak ng mga taga-ibang lupa. Kaya yung bayan ng Panginoon Diyos, ang ganda ng pagpapakilala niya, pinangakuan niya ng kaligtasan. Pero ang pagdating pala dun sa huli, anong mangyayari? Mawawasak. Pero ang sabi, dapat sana, palibhasa, nawasak na, nasunog na, matutulad na anya sa bayan ng Sodoma at Gomora. Pero ano nangyari? Merong nalabi. Merong natira. Hindi lahat natalikod. Kaya hindi natuloy yung pagtalikod, hindi natulad anya sa Sodoma at Gomora. Paano ba nagkaganito? Yung iglesia na pinangakuan ng kaligtasan, itinanyag ng ating Panginoon Diyos, ipinasulat pa sa Biblia. Ano nangyari? Bakit nagkaganito ang bayan ng ating Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito? Pakinggan ninyo dito sa Gawa. Sa talatang 20:17, mula sa Mileto, ay nagpadala siya ng mensahe sa Efeso at ipinatawag ang matatandang namamahala ng iglesia. Alam kong pag-alis ko, ipapasok sa gitna ninyo ang mababangis na asong gubat at walang patawad na pupuksain ang mga angkawan. Mula na rin sa inyong mga kasamahan ay lilitaw ang mga taong magsasalita ng mga kasinungalingan upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong may pagluhang nagbigay ako sa inyo ng babala araw at gabi sa loob ng 3 taon. Ang nagpapahayag po dito, mga mahal na kapatid, ay si Apostol Pablo. Alam natin isa sa mga namahala sa iglesia. Ano daw ang nangyari
na ipinagpauna nila, kaya nagkaganon ang bayan ng ating Panginoon Diyos. Ipinatawag niya ang mga matatandang namamahala sa iglesia. Ano sabi? Alam kong pag-alis ko'y papasok sa gitna ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad at pupuksain ang kawan. Alin yung kawan? Iglesia. Pipinsalain niya yung kawan mula na rin sa inyong mga kasamahan. Mga kasamahan din nila. Pagka binasa natin sa ibang salin, elders, council of elders. Ito yung mga namiminuno sa iglesia. Mula na rin sa kasamahan nila, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Mga kapatid, mayroon lang kaming nais na ipapansin. Ang nagsasalita ay isa sa mga namahala sa iglesia. Alam natin sa Apostol Pablo, nung namahala sa iglesia, pinamahalaan na niya ng buong tiyaga ayon sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang iglesia noon, nasa matuwid. Dahil matuwid ang namamahala. Pero merong binabanggit, namamahala din sa iglesia. Pero ang gagawin, ang sasabihin, hindi na salita ng Diyos, hindi na matuwid. Ano na? Kasinungalingan. Ano pa? Ano ba ang layo nila? Akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Parang ganito lang yan, pinapipili. Di ba? Pinapipili yung mga alagad. Kanino ka ba? Kanino ka susunod? Dapat sa akin. Kinakailangan ikaw ay one with me. Di ba? One with, kinakailangan sa kanya sumunod. Doon na inaakit na sumunod sa kanila. Kaya ano sabi? Mag-ingat kayo at alalahanin ninyo na may pagluhang nagbigay ako sa inyo ng babala. Binabalaan na tayo, mga mahal na kapatid. Kaya nga patuloy nating sinasariwa ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos para sa ganon, manariwa din sa atin ang babalang ito na mula sa hanay ng mga namumuno sa iglesia, doon niya magsisimula ang pagsasalita ng kasinungalingan, ang paghihikayat na sumunod sa kanila at hindi na sa pagsunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi kung kalooban din naman ng Panginoon Diyos ang sasabihin nila at ituturo nila, kinakailangan pa ba nila hikayatin yung mga tao? Hindi na. Kasi una bes, susunod na sa kanila yon. Pero palibasa nga, hindi na aral ng Panginoon Diyos. Hindi na katotohanan ang itinuturo nila. Pinipilit nila ngayon ng tao. Sumunod sa kanila. Piliin sila. Kaya dito pa lang makikita na natin kung sinong katuparan ng ipinagpaunang ito ng mga apostol. Paano ba ipinakilala sa atin ng banal na kasulatan ang mga namiminunong ito? Kaya tuloy sila pinarusahan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin, ang pinag-aaralan natin, kung paanong yung bayan ng Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito, bagamat may pangako, bagamat ipinagpauna sa pamamagitan ng hula, subalit may babala din na yung pala ang mangyayari, meron lang anyang matitira mula doon sa anak na babae ng Sion. At yung iba, ano mangyayari? Mawawasak, masusunog. Parang bayang kinubkob. Anong kaibahan ng anak na babae ng Sion? Yung kahihinat na ng anak na babae ng Sion. At yun namang, halimbawa, bayan din ng Panginoon Diyos, bayang Israel. Parehong bayan ng ating Panginoon Diyos. Parehong may pangako ng kaligtasan. Pero ano ang pinagkaiba nila? Pakinggan po ninyo dito sa Ezekiel, sa talatang 22, 6, 7, 9, 26, 30 hanggang 31. Narito ang mga prinsipe sa Israel. Yung mga prinsipe, mga mahal na kapatid, yan din ang mga namumuno noon sa Israel. Narito ang mga prinsipe sa Israel na bawat isa'y ayon sa kanyang kapangyarihan, napasa iyo upang magbubo ng dugo. Sa iyo'y kanilang niwalang kabuluhan ang ama't ina. Sa gitna mo'y pinahirapan nila
ang taga-ibang lupa at sa iyo'y kanilang pinighati ang ulila at ang babaing bao. Hinto muna po tayo doon sa bahaging yan. Sana makita niyo yung similarities na nangyari sa bayang Israel. Anong isinumbat doon sa mga namiminuno sa Israel? Sa mga prinsipe ng Israel, ang sabi, sa iyo'y kanilang niwalang kabuluhan ang ama at ina. Isa sa ikinatalikod ng bayang Israel nung nagsimula na silang winalang kabuluhan ang ama at ina. Ano pa? Pinahirapan nila niya ang mga taga-ibang lupa. Ano pa? Sa kanila at iyo'y kanilang pinighati ang ulila at babaing bao, yung mga balo, yung mga widow. Sana nakikita natin, mga mahal na kapatid, kung paano yung kasaysayan na uulit lang sa panahon natin ngayon. Ituloy natin. Mga maninirang puri ay napasa iyo upang magbubo ng dugo at sa iyo'y nagsikain sila sa mga bundok. Sa gitna mo ay nagkasala sila ng kahalayan. Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanila mang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. Ito tayo ulit. Ano pa ang ipinakita sa atin ng banal na kasulatan? Yung anyang mga saserdote sa panahon natin ngayon, ang katumbas niya, mga ministro. Yung mga saserdote, ano daw, nangyari sa kanila? Nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. Natatandaan niyo po ba, mga mahal na kapatid, yung mga ugali ng mga ministro noon? Sige po, alalahanin lang natin. Halimbawa, kung kayo may edad na, nung bata-bata pa kayo, naalala niyo ba yung mga ugali ng mga ministro? Kahit pa kayo bago sa iglesia, sa panahon noon, tatandaan niyo siguro kung paano yung mga ministro maaamo, kaya mong lapitan, kaya mong tanungin sa kanya kahit ano. Diba? Wala ka mararamdaman dyan na karahasan, panggigipit. Ikumpara mo ngayon sa mga ministro ngayon sa panahon ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan. Anong napapansin sa mga ministro ngayon? Siguro exceptional lang doon sa ibang mga ministro na hindi pumapayag na pailalim doon sa pag-uugali na kapareho ng kasalukuyang namamahala. Pero yung mga karamihan sa mga ministro ngayon, subukan mo magtanong. Magtanong lang. Halimbawa, ganito. Sino ba magandang halimbawa? Sino ba mama ang gusto mo? Halimbawa, si Gabiola. Gabiola. Tanungin mo lang halimbawa, kamusta po ba yung tungkol sa nangyayari sa iglesia ngayon? Ako kasi hindi ko pa siya nakausap eh. Totoo, minsan nagkasalubong kami. Pero parang hindi niya ako nakita eh. Binati ko naman. Hello po. Pero hindi niya ako kinausap. Pero dun sa ibang mga kapatid dito na nagkukwento kung paano siya makitungo, siguro masasabi ko yung salitang marahas. Halos sigawan nga daw sila. Hindi kasi ganun ang pagkakilala ko kay Gabiola at sa iba pang mga kasama mga ministro. Pero yun ang nagiging common denominator ngayon ng mga ministro. Hindi lang dito, sa Canada, sa Estados Unidos, sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, iba't ibang dako. Naging mararahas na ang mga ministro ngayon. At hindi ka na basta-basta makakapagtanong. Ang karaniwang nga nasasabi ng mga kapatid, oras na nagtanong ka, tiwalag ka. Sabihin sa'yo, defender ka, no? Diba? Sabihin sa'yo, wala kang pananampalataya. Hindi nalulugod sa'yo ang Diyos. Kung ano na sasabihin sa'yo, hanggang sa ititiwalag ka na. Ganyan ang mga ministro. Ngayon, ano pa? Ang sabi, sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanilang pinagmumuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. Wala na daw pagkakaiba. Banal, karaniwan. Diba? Pagka banal, ang sabi nga dyan, natatangi talaga yan. Yung pinaka-basic na halimbawa na lang, tanging handugan.
Diba? Handog, natatangi. Pero pagka ginawa mo yung linggo-linggo, natatangi pa ba yun? Meron pa ba? Is there anything special about it pa ba? Hindi na. Naging regular na eh. Ano pa? Natatangi yung ating ginagawang paglilingkod. Halimbawa, pamamahayag ng salita ng Diyos. Tapos hahaluan mo ngayon ng bagay na karaniwan. Ito, siguro, madalas na ninyong napapanood. Nasa YouTube naman. Pwede nyo i-search. Andrew E. Philippine Arena. Hindi kami magsasalita. Panuurin nyo lang. Hindi ko alam kung hindi kayo kikilabutan. Makikita mo, andun ang koro. Napakalaki pa eh. Diba? Laki-laki ng koro ng Philippine Arena. Yung mga awit nakatoga pa. Nasa banal na koro, nasa banal na kasuotan. Diba? Sabihin na natin natapos na yung kanilang aktibidad na pamamahayag man yun. Ito, alam to ng lahat ng mga awit kung papaano yung toga nila mismo, kung papaano natratuhin yan. Hindi mo nga pwedeng i-display yan eh. Kung hindi ka pwedeng alis ka ng bahay mo, nasuot-suot mo na, kinakailangan doon. Sa damit pa lang, ganun na mag-ukol ng pagpapahalaga at paggalang. Bakit? Dahil ginagamit sa paglilingkod eh. Sa banal na bagay. Tapos makikita mo ngayon, ito, nagrarap si Andrew E. Naghihiyawan yung mga tao. Nakikita mo yung mga awit, sumasayaw din. Nakakalungkot. Bakit? Kasi hindi ganyan ang iglesia na itinuro ng mga naunang namamahala sa iglesia. Hindi nila ganyan iniwanan ang mga kapatid, ang iglesia, ang mga may tungkulin, ang mga ministro, ang pamamahala. Hindi. Pero ngayon, natupad na nakasulat sa Biblia. Wala nang pagkakaiba ang banal at ang karaniwan. Ano pa? At ako'y humanap ng lalaki sa gitna nila na makagagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain upang huwag kong ipahamak. Ngunit wala akong nasumpungan, kaya't aking ibinuhos ang aking galit sa kanila, aking sinupok sila ng apoy ng aking puot. Ang kanilang sariling lakad ay aking pinarating sa kanilang mga ulo, sabi ng Panginoong Diyos. Mga mahal na kapatid, ito ang dahilan. Kaya ang bayang Israel, tuluyang natalikod. Pinarusahan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Nung nakita na yung mga pagkakamali, nung nakita na yung mga kapintasan sa bayan ng ating Panginoong Diyos, pinuna na. Anong ginawa? Naghanapaan niya ang Panginoong Diyos. Kahit isa lang. Isang lalaki man lang. Natitindig. At sasabihin, teka muna, mali to. Huwag natin gawin to. Isa man lang sana sa lupain ng ating Panginoon Diyos para huwag niya anyang ipahamak. Pero nasabi ng Panginoon Diyos, wala siya nakita. Wala siyang nasumpungan. Kahit isa. Kaya masisisi ba natin ang ating Panginoon Diyos kung magdamdam man siya sa bayan niya na pinangakuan niya, ipinakilala niya na bayan niya, pagkatapos nung nakita niya, nasa kamalian na, itinutuwid niya. Wala ni isa man. Isa man sa mga lalaking yaon ang tumindig at gumawa ng mabuti o matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Balik tayo ngayon doon sa bayan ng ating Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito. Ang pagkakaiba doon sa bayan ng Diyos na bayang Israel sa panahon ngayon, merong itinira ang ating Panginoon Diyos. May mga tao na nung nakita na, ito na yung mga pagkakamali, na wala na ang check and balance sa iglesia. Yung pananalapi, anong ginawa? Ginawa ng negosyo. Yung mga banal na bagay, nawala na sa kabanalan. Iba't ibang mga bagay na yan na nakita. Ito, hindi naman natin kinakailangan isa-isahin. Yung mga kapatid na nasa lokal, lalo na mga may tungkulin, ang unang makapapansin kapag may pagbabago. Kaya, kung mapapansin ninyo, pag-aralan ninyo yung kasaysayan ng mga defenders, na tinatawag na mga defenders, yung mga unang nanindigan at tinawag na mga defenders, karamihan sa mga yan, masisiglang mga may tungkulin sa iglesia. Mga nasa pananalapi, pangulong diakono, mga awit, mga nasa kalihiman. Bakit? Ito yung mga nasa lokal lagi.
And yung mga masisigla na nakikita ito, kung gaano kalinis ang iglesia, ganito gaano kahigpit ang pananalapi sa iglesia. Tapos nakikita nila, teka muna, parang iba na. Nalilihis na ng landas. At nung nagsalita sila, nung pinunan nila, anong ginawa? Iwalag nyo yan. Kaya mga kapatid, ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos, yung maninindigan sa tama, sa totoo, sa matuwid. Kaya yung iba pinagtatawanan tayo. Kasi maniniwala sa inyo, ilan lang kayo. Ang konti-konti ninyo. Yun po kasi ang nakasulat sa Biblia. Ang termino pa nga ng Biblia, napaka-kakaunti. Bakit napaka-kakaunti? Kung ikukumpara sa mas malaking bilang, ano ba yung mas malaking bilang? Ang mga nasa loob ng iglesia. Pero yung nanindigan, tumindig sa katuwiran at sa katotohanan, kaunti lang yun. Kaunti lang. Kaya bilangin niyo yung mga defenders kung ikukumpara sa kabuuang bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ng pamamahala, ng mga minister, mga may tungkulin, na hanggang ngayon, nananatili pa rin, nagpapakasangkapan pa rin sa mga ginagawa na mali na at hindi na sangayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pagdating ng panahon, magtatanong din ng Panginoon Diyos, naghanap ako, isa man lang natitindig at maninindigan. Pero sa panahon natin ngayon, meron, mga kapatid. Kayo na sumusubaybay ngayon. Katunayan na kayo sa kabila ng pananakot, panggigipit, ginawa pa rin ninyo ang tama. Nanindigan kayo sa katotohanan. Kayo yung hinahanap ng ating Panginoon Diyos. Kaya yung iba na hanggang ngayon hindi pa rin kaya manindigan, hanggang ngayon ang iniisip pa rin ay takot, ang nararamdaman pa rin ay ayaw masira yung kanyang social circle, yung kanyang security bubble, ayaw pa rin niya na maperwisyo sa. Kasi ngayon, pagka ikaw ay naging kritiko, pagka sinabing kritiko, pinupuna mo yung mali. Dahil alam mo yung tama. Pagka ginawa mo yan, hindi ka lang basta ititiwalag. Gigipitin ka pa, pipinsalain ka pa, sasampahan ka pa ng kung ano-ano mga demanda, sasabihan pa lahat ng mga kamag-anak at mga kaibigan mo, layuan mo yan. Gagawa pa sila ng paraan para pinsalain ka. Yun man sa trabaho mo, o sa negosyo mo, o sa pamilya mo, gagawin nila lahat yan. Bakit? Ganyan sila karahas. Ganyan sila kung puminsala. Paano po natin lalabahan na sila? Diba? Pinagpauna na nga ng Biblia, ang bilang natin napakakakaunti. Paano natin lalabanan? Ginigipit na nga tayo. Ipinakulong na yung mga kasama natin. At yung mga nagsasalita at naninindigan kung ano-anong panggigipit na ginagawa nila. Paano po tayo lalaban? Yan ang tanong. Paano nga ba tayo lalaban? Di labanan din natin sila? Kung paano nila tayo ginigipit? Kung minumura nila tayo at ginagawa na masama, ganun din ba ang gagawin natin? Tanungin natin ang Biblia. Anong pananggalang natin? Anong sandata natin? Pakinggan po ninyo sa 2 Korinto, sa talatang 6:7. Tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siya naming sandata, panlaban at panangga. Ano po ang panangga at sandata natin? Tayo na mga nasa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Kung paano sa panahon ng mga apostol, sabi ni Apostol Pablo, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos. Wala na iba. Na hindi mo kinakailangan kumuha ng baril. Armado silang lahat Hindi. Hindi yan. Tatandaan ko nung dinukot ako, masasabi ko nga na overkill ang ginawa nila. Nag-iisa lang ako. Siguro mahigit 10 yata ng mga pulis yun ang kumuha sa akin at yung nakapaligid pa dun sa kapilya namin, mahigit 30 mga pulis. Lahat nakabaril. Nung dinukot ako, dinala ako dun sa loob ng sasakyan, tinutukan ako ng baril. Nung wala akong pananggalasan, nakaposas pa ako. Kasi hindi natin kinakailangan gawin yung ginagawa nila sa atin. Anong sandata natin? Ito. Tapat na pananalita. Sabihin natin yung totoo. Huwag kasi sinungalingan.
We don't even have to sugarcoat it. Hindi natin kinakailangan lagyan ng mga mabulaklak na mga pananalita. Hindi, yun totoo lang. At yun totoo, mga mahal na kapatid, na hindi mo kinakailangan kabisaduhin. Hindi yan parang script na kinakailangan mong pag-aralan. Bakit? Andito yan eh. Alam mo kung anong nangyari, alam mo kung anong totoo, balik na rin man yan. Alam mo ang sasabihin mo. Bakit? Kasi yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Yan ang katangian ng katotohanan. At yan ang gagamitin natin. At kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang pagiging matuwid ang siya nating sandatang panlaban at panangga. Maging matuwid tayo, mga mahal na kapatid. Bakit ganito ang ating pananggalang? Samantalang iba ang iniisip, tama na, bibili ako ng baril, bibili ako ng ganito, kailangan ganyan. Ang daming iniisip, lalo nga, makapangyarihan yung kalaban. Bakit ganito tayo tinuruan ni Apostol Pablo? Na ang pagtalagahan natin, ang pag-asa natin ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Dito pa rin sa 2 Korinto, sa 6:3-7. Hindi kami nagbibigay ng dahilan upang ang sino man ay matisod, upang hindi mapintasan ng aming paglilingkod. Maging sa katapatan, kaalaman, pagtsatsaga, at kagandahang loob sa banal na espiritu at sa pag-ibig na hindi pakunwari sa pagsasalita ng katotohanan at sa kapangyarihan ng Diyos. Ginagamit namin ang mga sandata ng katwiran sa kaliwat kanan. Bakit ganito? Itinuro sa atin Apostol Pablo ang marapat na paglaban sa kasamaan. Ang gagamitin natin, yung tapat na pananalita. Kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi hindi daw tayo dapat magbigay ng dahilan upang ang sino man ay matisod. Para hindi niya mapintasan ang ating paglilingkod. Kaya sa bahaging ito, mga mahal na kapatid, bago tayo magpatuloy, nais ko pong manawagan sa lahat ng mga kasama po natin mga defenders. Sa lahat ng mga kasama nating defenders. Kahit mga silent defenders. Ang pakiusap po namin, mga mahal na kapatid, ito po ay mula sa mga kasama po natin at mga kasama po natin mga ministro. Huwag tayong bumaba sa level ng kanilang panggigipit at pamiminsala sa atin. Kasi hindi po yan ang tinuro sa atin. Kaya kung ang ginagawa nila ay sari-saring paninira, pagkatha ng kwento, ginagamit nila ang social media, kinukuha ang mga larawan natin, larawan ng pamilya natin, at binababoy nila kung ano-anong nilalagay nila. Yun na nga lang picture ng Ka-Tenny, ng Ka-Angel, ng Ka-Mark. Hindi nga nagsalita. Kita niyo yung ginawa sa kanila. Eh di yung pa kayang mga nagsalita talaga ng katotohanan at talagang harapan lumalaban para sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Kung gaanong paninira ang ginagawa sa atin. Pero wag po natin patulan. Kaya kung yan ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang namamahala sa iglesia at ginagamit pa nila yung Access the Truth, ginagamit pa nila yung INC TV at yung iba't ibang social media na sponsored ng Iglesia ni Cristo para magpakalat ng mga paninira, kumakatha ng kwento at mga kasinungalingan, ibinababa yung antas ng kabanalan para sa isang bagay na niyuyurakan na lang. Huwag po ganon ang gawin natin. Huwag natin sila gantihan ng masama. Kaya yung mga kasamahan po namin, lalong at marami sa mga defenders, ay hindi naman talaga namin kilalang personal. Kami na po ang nakikiusap. Huwag natin silang gayahin. Huwag natin silang patulan doon sa karahasan, doon sa kahalayan, kalaswaan, kababuyan na ginagawa nila. Hindi po yan ang paraan na itinuturo sa atin. Kaya sana po kung meron kayong mga nasasabi, itigil na natin yun. Mga name calling, iba tinatawag na Edong, wag. Kahit ba ganyan ang Ka Eduardo, nahulog siya sa pagkakamali, tao pa rin siya. Yun na lang, bigay natin yung paggalang sa kapwa. Kapwa pa rin natin siya. Igalang na lang natin siya bilang tao. Itigil nyo na po yung ganyang pagtawag ng Edong, pagtawag ng kung ano ng mga pangalan, at binabansagan pa yung iba. Huwag po, napakababaw at napakababa
Kasi ganyan ang ginagawa nila. Diba? Ako nga, tawagin nila LBM. Samantalang ang initial ko naman, LRM. Pero gusto nilang babuhin na pangalan ko, ginawa nilang LBM. Diba? Si Kajan, tinatawag nilang Boy Ngiwi. Oh. Kinukuha nila yung larawan na kung talagang pinapapangit nila ng husto. Ganyan sila kasi. Palibasa hindi na kayang lumaban ng harapan, hindi na kayang lumaban ng katotohanan, kaya ibinababa nila, niyuyurakan nila. Nakakalungkot nga, hindi rin yung mga ministro pa, karamihan sa mga gumagawa niya. Pero wag po sa atin. Hayaan niyo sila. Inihahayag ng ating Panginoon Diyos yung uri ng kanilang pagkatao sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia ngayon. Pero sa atin na natirang kakaunti na lamang na naninindigan sa katwiran at katotohanan ng ating Panginoon Diyos, ang makita sa atin yung nakasulat sa Biblia. Huwag tayong magdulot ng katitisuran, makita sa atin ay katapatan, pagtsatsaga, kagandahang loob, at sa banal na espiritu at pag-ibig na hindi anya pakunwari. Meron kasing mahilig sa pakunwari. Kumanalangin pagkahaba-haba, umaatungal pa, mayroon pang taga-iyak, magpo-posing paan niya para makita kung meron bang hihiyaw din. Pakunwari, huwag ganon. Hindi yun. Ipinagpauna na nga ng banal na kasulatan na may ganyan. Bakit hindi tayo anya dapat maging ganyan? Pakinggan po ninyo sa Efeso 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mga kapatid, ang kalaban natin, hindi yung balo na humihingi ng tulong. Hindi yan ang kalaban ng iglesia. Hindi anya yung iilan ng mga tao na nagsasabing may korupsyon, may anomalya sa iglesia. Hindi. Ang kalaban anya yung mga pinuno ng iglesia. Mga pinuno. Mga nasa kapangyarihan. Ano nakikita sa kanila? Sila yung tagapamahala ng kadiliman, hindi na ng kaliwanagan. Kaya bakit tayo sasama sa kanila? Bakit tayo uuri sa kanila kung ganyan ang pagpapakilala na sa kanila ng banal na kasulatan? Yung tunay na mamahala sa iglesia, yung talagang may pagkasi at espiritu ng ating Panginoon Diyos, palibhasa talagang tunay na tagapamahala ng bayan ng ating Panginoon Diyos, anong kayang-kaya niyang sabihin? Anong kayang-kaya niyang ituro sa bayan ng ating Panginoon Diyos? Pakinggan ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa Galatia 1:8-9. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Yung tagapamahalang pangkalahatan na may integrity, may spiritual maturity, kayang-kaya niyang sabihin, kahit kami o kahit paanghel sa langit ang magturo ng magandang balita, iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa ng ating Panginoon Diyos. Kaya bang sabihin yan ng kasalukuyang tagapamahala sa iglesia? Kasi baka sinabi niyang kahit pa kami, parusahan nawa ng ating Panginoon Diyos kapag may itinuro na iba sa aral na tinanggap, baka mamaya biglang lumabas sa screen nagarap si Andrew nasa likod koro, lalabas yung mga hindi banal na bagay na ipinalalabas sa Philippine Arena, lalabas yung mga dokumento ng bank loans na pangungutang ng iglesia, ang gamit ay mga properties ng iglesia na ipinagpauna ng kapatid ni Eranio G. Manalo. Buwisitaan niya yung utang. Hindi ba't may tuntunin na dyan tungkol sa pangungutang? Bakit nilabag na yan? Doon pa lang, makikita na natin. Dahil doon tayo mag-concentrate, mga kapatid. Hindi sa personal na mga bagay. Hindi naman. Ilantad natin kung ano yung kamalian para makita kung ano yung katotohanan.
Hanggang ngayon, hindi nila kayang tindigan yung tungkol sa mga bank loans. Ang totoo, may mga nagme-message nga sa akin. Ang sinasabi pa nga nila ngayon, palibasa, hindi nila ma-refute, hindi nila mapasinungalingan yung mga bank loans. Anong sabi nung mga nagme-message sa akin? Sabi sa akin ano ngayon kung may utang? Hindi naman kayo magbabayad. Ano ngayon kung may utang, itiwalag na naman kayo. Ang sagot ko na lang sa kanila, you don't see the point. Hindi yun ang punto. Ang punto, hanggang ngayon, namumuhay pa rin sa ilalim ng kasinungalingan ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia. Na hindi nila kayang sabihin ng tapatan at buong katotohanan ang tunay na kalagayan ng pananalapi ng iglesia. Palibasa si Rane. Nagkanda utang-utang na naisanla na yung mga lupain ng iglesia. Kaya patuloy ang mga tayong handugan para dito, tayong handugan para dyan. Tapos pag halimbawa tayong handugan para sa Africa, para sa paglilinis, para sa ganito. Pagdating ng araw na yon, hindi mga kapatid, punta na lang tayo doon at bataris na lang. Bakit? Hindi kasi yun ang kaukulan ng pera. Sa iba na nila ginagamit, pambayad na ng utang, at sa iba't iba pa nilang mga ginagawa na sa iglesia. Wala na sa kabanalan. Hindi ba kayo magtataka kung bakit ang tagal ng issue yung tungkol sa utang ng iglesia? Pero hanggang ngayon, lahat na yata sinampahan ng kaso. Lahat kami, sinampahan na ng kaso ng kung ano-ano. Pero yung mga nagsalita tungkol sa bank loans, hindi lang masampahan ng kaso. Bakit? Kasi natatakot silang baka malantad nga yung mga dokumento at mapatunayan. Totoo nga. Authentic nga. Bakit? Paano? May certificate of authenticity ang bawat dokumentong yun. Pero hindi nila masabi. Hanggang sa nagpalabas na lang sila ng kwento. Siniraan na lang kung sino-sino para maalis dun sa issue na yon. Pero ang katotohanan, kasinungalingan pa rin. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang mga bagay na ito, nagawa ni Apostol Pablo sabihin, na pagka iba na sa aral na tinanggap natin, parusahan anya nawa ng Panginoon Diyos. Kaya hindi tayo dapat magtaka kung bakit ang iglesia ngayon, sa kasalukuyan, sa ilalim ng kasalukuyang namamahala sa iglesia, nasa ilalim na ng parusa. Pinaparusahan na ng ating Panginoon Diyos. Bakit? Meron nang itinuturong mga aral sa iglesia na hindi ang mga aral na itinuro ng mga nauna na namahala sa iglesia. Batay sa mga salita at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito namin hinihikayat ang mga kapatid. Huwag tayo sa tao tumingin. Ang KRD, ang Ka-Felix, kung nababanggit man natin ang mga pangalan nila, hindi dahil sa sinasamba natin sila, Diyos natin sila. Kundi batay na ito sa paggalang natin sa kanila bilang isa sa mga namahala sa iglesia noon, na kung saan itinuro mga dalisay na salita ng Panginoon Diyos na naitanim sa ating puso't isipan na naging dahilan kaya nagawa natin manindigan. Bakit? Matibay ang pundasyon ng mga aral ng Diyos na naitanim sa atin. At nung nakita natin, ito na, bumubukana na yung mga pagtalikod, mga gawa ng kamalian at kasalanan na nasa loob na ng iglesia, nasa loob na ng ministeryo, nasa loob na ng pamamahala, nagawa nating tumindig at sabing, mali yan. Hindi ako susunod yan. Ilalantad ko ang kasamaan na yan. At dahil doon, nakita ng Panginoong Diyos, merong nanindigan. Bagamat kakaunti, pero dahil nanindigan sila, hindi lubusang natalikod ang iglesia ngayon. Hindi tayo natulad sa Sodom at Gomora. Yan ang pinagpauna ng banal na kasulatan na natupad sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid namin, lalo na yung mga silent defenders, tindigan natin yung tama. Pagka sinabing tindigan natin yung tama, gawin natin yung tama ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, anuman ang maging consequences. Halimbawa, tinindigan mo yung tama, sinabi mo yung totoo, ang naging consequence, tinatawag ka ng tagapangasiwa. Pinapagsalaysay ka at sabihin, ito yung salaysay mo, one with EVM ka. Hindi po yan ang gusto ko sa'yo, hindi, basta yan ang isulat mo. Kung hindi, matitiwalag ka.
Kung yun man ang ipananakot nila, pagtitiwalag, sabihin na natin. Hindi lang pagtitiwalag, manggigipit pa. Hindi ba't nagpapatay na nga? May mga namamatay na. Pero yun ba ang dahilan para hindi tayo magsalita ng totoo? Yun ba ang dahilan? Takot ang dahilan para hindi natin gawin kung ano yung tama. Bakit? Kasi yung iba ang iniisip, basta ako gusto ko manatili akong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Basta dapat dito ako sa loob. Kahit anong mangyari, hihitayin ko na lang na maituwid na lahat. Alam ko naman may mali, hindi na lang ako papakasangkapan. Ano ba ang kaligtasan? Yung bang kaligtasan ay yung membership? Yung bang kaligtasan ay yung tarheta? Yung bang kaligtasan ay yung toga? Yung tungkulin na sinumpaan mo? Na nasa kapirasong papel? Ano ba ang kaligtasan? Pakinggan ninyo. Mateo 7:21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kahit pala buong araw, buong gabi, sabi mo, Panginoon, Panginoon, hindi pala garansya yan na ikaw ipapasok sa kaharian ng langit. Ano? Ano ngayon ang garansya? Pakinggan ninyo. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan na nangaral kami? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Gumagawa ng kasamaan. Ang hindi ko kasama doon, hindi ko kasama doon sa mga nagpapadukot, nagpapapatay, nanggigipit, hindi ko kasama doon. Pero ang sinabihan ng Panginoong Jesucristo, na mga taong ang akala nila, kilala sila ng ating Panginoon Diyos, ang sagot ng Panginoong Jesucristo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Na bakit? Bakit itinakwil ng ating Panginoong Jesucristo? Samantalang ang pagkaunawa nila, kilala sila, tanggap sila ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Ito ngayon ang tanong, mga kapatid. Sa nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, ano po yun? Nagkakasala. Kasamaan. Alam mo yung mabuti. Pero nanahimik ka. Alam mo yung mabuti, pero nagpakasangkapan ka. Alam mo yung mabuti, pero ayaw mo magsalita. Ayaw mo tumindig. Ang katumbas noon sa harap ng Panginoon Diyos, nagkakasala ka. Kaya anong pasya ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng masama. Kaya hindi yung R201, hindi yung tarheta, hindi yung pinangangalandakan nila na membership alone sapat para maligtas ang tao. Hindi. Yung paggawa mo, kapatid. Ano bang ginagawa mo? Baka nga ipinangangalandakan mo yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, pero hindi mo kayang ibigin yung kapatid mo. Hindi mo kayang tulungan yung mga nangangailangan. Yung puso mo punong-puno ng galit at puot. Wala sa iyong kaligtasan. Ano pong dapat nating hilingin ngayon sa ating Panginoon Diyos, lalo na kung nakararanas tayo ng kahirapan, mga pagsubok, lalo na sa panahong ito ngayon. Pakinggan ninyo huling talatang babasahin namin, Awit 61, 1-5. O Diyos, pakinggan mo ako, dinggin mo ang aking panalangin, sapagkat saan ako naroroon, bagaman nasa malayo, sa mga wakas ng lupa, hihingi ako sa iyo ng tulong. Kapag ang aking puso ay nanghihina at nagagapi, akayin mo ako sa mataas na bato ng kaligtasan. Dahil ikaw ang aking kanlungan, isang mataas na tore kung saan hindi ako kailanman maaabot ng aking mga kaaway. Mananahan ako magpakailanman sa iyong tabernakulo o ang maging ligtas sa lilim ng iyong mga pakpak, pagkat narinig mo ang aking mga panata, O Diyos. Napupurihin kita araw-araw at ipinagkaloob mo sa akin ang mga pagpapalang inilalaan mo sa mga sumasamba sa iyong pangalan. Mga mahal na kapatid, tayo na mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, mga natitira, nalalabi, nakakaunti, hindi tayo exempted na makaranas ng mga pagsubok, na makaranas ng kalumbayan, na maghirap,
Subalit, kapag tayo hihingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos, sa mga panahon tayo'y nahihirapan na, sa mga panahon tayo'y nagagapi, anong kahilingan natin sa Panginoon Diyos? Ama, akayin mo ako. Ama, tulungan mo ako. Itaas mo ako sa mataas na bato, doon sa mataas na tore. Dahil ikaw ang aking kanlungan, hindi ako kailanman maaabot ng aking mga kaaway. Mananahan ako magpakailanman. O ang maging ligtas na lihim ng mga pakpak, pagkat narinig mo ang aking mga panata. Mga kapatid, panata na natin sa ating Panginoon Diyos. Ang pagsunod sa kanyang mga kalooban, ang pagdalangin sa kanya, ang pag-aalay sa kanya ng paglilingkod na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Sana mga kapatid, lahat ng kasama natin ngayon, at yung mga mahal pa natin sa buhay, at lahat ng mga kapatid na nakakaalam ng katotohanan at tumitindig sa panig ng katwiran. Bagamat mahirap, bagamat natatakot tayo sa maaaring mangyari sa atin, hindi natin alam kung ano mangyari sa araw ng bukas. Subalit, isa ang ating pananampalataya, mga kapatid, na nakasulat sa Biblia, hindi pababayaan ng Panginoon Diyos ang sumusunod sa kanyang mga kalooban. Yan ang ipagpatuloy natin. Yan ang panghawakan natin. Yan ang ipaglaban natin. Para kung dumating man ang araw ng paghukom, kayang-kaya natin humarap sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag tinanong niya, anong ginawa mo nung nagkakaroon ng kasiraan sa iglesia? Nanindigan ka ba? Tumayo ka ba? Ginawa mo ba yung tama? Opo, ginawa ko po. Kahit nahirapan tayo, kahit ginipit tayo, kahit inusig tayo, ipinagpauna natin ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. At ang mga biyaya na ipagkakaloob niya, hindi lang sa atin, kundi sa ating mga mahal sa buhay, maging sa susunod na salinlahi dahil sa pagsunod natin sa mga kalooban ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon Diyos na makapagpatuloy sa daan ng ating paglalakbay hanggang sa marating natin ang ipinangako ng ating Panginoon Diyos na kaligtasan. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Panginoon po namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo, sapagkat damang-dama namin kung paano mo kami ipinagmamalasakit. Kami na mga lingkod mo mula sa iba't ibang dako, bagamat marami kaming mga kapintasan at mga pagkukulang, alam namin namang hindi kami naging matuwid sa iyong harapan. Subalit, kinahabagan mo kami, pinili mo kami, Ama. Yan ang dahilan, kaya hanggang sa mga pagkakataong ito, nagagawa pa rin namin tumawag sa iyo. Nagagawa pa rin namin isampit lang aming mga pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Ama, iligid mo po ang iyong paningin. Makikita mo ang mga lingkod mo sa iba't ibang panig ng mundo. Mga lingkod mong nagtitiis sa kahirapan, mga lingkod mong nagtitiis sa pag-uusig, sa panggigipit. Subalit, Ama, narito kami, sapagkat ito ang aming pananampalataya. Kailanman at kami nasa pagsunod. Kailanman at kami mananatiling tapat sa iyo. Anuman ang mangyari sa mundong ito, hindi mo kami pababayaan. Kaya Ama, abutin mo ang bawat isa sa mga lingkod mo, bawat sambahayan na kasalukuyang dumadalo sa ganitong mga pagtitipon. Ama, abutin mo ang iyong mga lingkod. Padaluhin mo ang pagpapalang galing sa iyo. Hindi naman kami naghahangad ng labis, Ama. Ang mga pagpapalang espiritual ang kayamanan namin, ito'y galing sa iyo. Kapag ipinagkaloob mo ang buhay at lakas, ang kalusugan aming kinakailangan, ang pagpapagaling sa aming mga karamdaman, Ama, sapat ito para makapagpatuloy pa kami sa daan ng aming paglalakbay. Alalahanin mo ang aming mga mahal sa buhay. Alalahanin mo ang aming mga magulang. Alalahanin mo sila sa kanilang katandaan na sila'y mahina't may karamdaman na.
Ama, dugtungan mo pa ang kanilang buhay at lakas upang magugol pa nila sa kanilang mga paglilingkod sa iyo. Basbasan mo ang aming mga kapatid. Basbasan mo maging ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay. Buklurin mo kami ng pag-ibig at pananampalataya upang sa ganun anuman na mangyari sa mundong ito, mananatili kaming sumusunod sa iyong mga kalooban. Panginoon po namin Jesus, salamat ng napakarami. Wala kaming panalangin na bibigo sapagkat nariyan kang palagi. Bagamat kami makasalanan, pinatawad mo kami't nilinis upang sa ganun ang bawat pagdaing namin maipaabot mo sa ating Panginoon Diyos. Ito na lamang ang aming tanging kayamanan. Mawala man ang anumang bagay sa mong ito, mawala man ang lahat ng tao sa buhay namin, huwag ka lang aalis sa aming piling upang sa ganun tuwing kami dadalangin sa Ama. Mararamdaman namin dinirinig niya ang aming mga panalangin at napapatawad kami sa aming mga pagkukulang. Panginoon Diyos, buong-buo po ang aming pagkakatiwala. Ikaw ang laging mag-iingat sa bawat isa sa amin. Babasbasan at tutulungan mo po lahat ng mga kapatid namin sa buong mundo na naninindigan sa panig ng iyong banal na katwiran. Lalo na po ang sambahayan ng kapatid na Eranio G. Manalo na hanggang sa kasalukuyan, nasa piitan. May mga ginihipit at inuusig. Ama, ikaw na lamang po ang tanging kanlungan nila. Huwag mo silang pababayaan sapagkat isang aming pananampalataya sa takdang oras at panahong ipagkakaloob mo. Muli kami magkakasama-samang maglilingkod sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Ama. Pinili mo kami. Salamat po, Ama. Binukod mo kami. Salamat po, Ama. Kasama kami sa mga nalabi na maninindigan sa panig ng iyong banal na katwiran. Ang lahat ng ito, buong galang po namin pinagpapasalamat sa iyo, Ama. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.